video? Yes. Very, very nice. Very, very nice. Automatic, very nice. Gana, gana. Yes, yes. Yes, yes, yes. Matic, matic, automatic. Oh, too much light. Good. All lights open. Very nice. Una naman tayo. Dito na naman tayo sa ating workplace. Ay, nako. Ang pasok natin ay alas 11 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kaya, eto na tayo. Tatrabaho na naman. Alam na. Ganito lang ang ating life. Trabaho, trabaho, trabaho. Diyan naman sa Pilipinas. Politika, politika, politika. Ayos ano? Tapos sabi nila, trabaho ng trabaho. Kukunin lang yung tax para ibigay sa mga, para gawing ayuda, ibibigay sa ano, sa tambay ba yun? Ayos ano? Hindi naman masamang magbigay din sa mga taong karapat dapat bigyan, di ba? Okay lang yun. Huwag lang yung dapat ibigay, babawasan. Imbis na talagang ibigay o itulong, kumbaga yung 10%, makakarating na lang 5%, yun ang mabigat doon, di ba? Okay lang yung magbigay kung ibibigay talaga lahat, di ba? Yun ang pinakamabigat doon. Ako talagang gano'n ang plano ng gobyerno, magbigay para mabuwasan yung kahirapan ng mga talagang kailangan tulungan, ibigay ng todo, di ba? Isagad, hindi yung may limit May limit yung bigay Parang sinabi na hindi natin pwede silang payamanin. Wala na tayong mauuto. Kasi pag pare-pares na tayong mayaman, wala na Yung mga ayuda na yan, hindi napapansinin ng tao yan. Siyempre, ibig sabihin, kung hindi napapansinin yung mga binibigay ng gobyerno, hindi na rin nila maluloko na iboto sila, di ba? Yun yung pinaka-point doon. Kaya parang hindi sila masaya kung lahat ng tao pantay-pantay na mayaman. Di ba? Katulad ko, kunyari ako, meron na akong pera, bakit pa ako hingi ng ayuda? Yung ayuda yan ay nagiging isang way para magkaroon ka ng utang na loob, di ba? Siyempre, pag ikaw ay binigyan, kailangan tumanaw ka ng utang na loob. Di ba? Yun naman, ganoon man tayo mga Pilipino Siyempre, alam nga namang puro ka lang hingi, hindi ka marunong tumawa ng utang na loob, parang hindi naman tama yun. Tinulungan ka, tapos sasalbayin mo, di ba? Kailangan pag tinulungan ka, suklian mo rin ang kabutihan, di ba? At yun yung ibig sabihin doon na binigyan ka, ang pinakabawi lang doon para tumanaw ka ng utang na loob, iboto mo sila. Yun po yung pinaka-point po doon. Di ba? Ngayon, pero kung alam mo naman na hindi ka dapat, ba't mo naman iboboto? O, di ba? Ganun lang po yun. Kaya, ingat na lang. Tignan natin kung sino yung dapat talaga, no? Dahil ilang buwan na lang, malapit na yan. Nasa inyong kamay ang desisyon para sa ating minamahal na Pilipinas. Sabi nga nila boys, vote wisely. Yan. Hindi ako nakakampanya. Basta sinasabi ko lang, vote wisely. Tignan nyo yung sinong dapat. Kung sino yung makakatulong sa atin. Okay? Basta kami rito, work. Yun lang. Kung may ayuda, di siyempre ako gusto ko rin yung may ayuda. Kung ako nandyan, siyempre tumatanggap din man ako ng ayuda.
kung meron darating, di ba? Siya yung ayuda para sa man talaga sa lahat yan eh. Hindi naman sinasabi na para lang yan sa mga tambay, yung mahirap eh. Talagang lahat naman nabibigyan. Yung nga lang, kung maganda talaga, kung talagang lahat talaga nabibigyan. At talagang kung may budget na 10%, na ang budget yan ay 10%, eh dapat yung 10% ibuhos lahat. Yun lang, di ba? Hindi yung 5% lang ang ibubuhos, 5% o 8% lang, yung 2% kukupitin, di ba? Hindi gano'n. Dapat lahat-lahat talaga, isagad. Kasi mayayaman sila eh. Walang politikong mahirap. Oh, meron politikong hindi masyadong mayaman, pero hindi sila mahirap, di ba? Nakakaangat pa rin sila sa buhay kukumpara sa buhay natin. Kaya dapat hindi na sila mag-isip na magnakaw. Ang lalaki ng sweldo ng politiko. Di ba? Magkano ang ganansya ng isang politiko? Hindi bababa ng 100. 100,000 kada buwan. Di ba? Dapat mag-iisip pa silang maggawa ng kalokohan. Di ba? Hindi na dapat gumawa sila ng ganun. Dapat isipin na lang nila, gumawa sila ng mabuti para sila uli ay ihalal ng kanilang mga nasasakupan. O, di ba? O, yun lang po. Siguro mahaba-haba na yung ating vlog. Next time uli. Bye-bye.